Nakailag naman si Jinwoo sa lobo dahil may kakayahan na siya ngayong tumalon-talon. Subalit paparating na naman ang halimaw kaya sinuntok niya na lang ito at namangha siya sa kanyang lakas. Ngunit muli itong sumugod kaya pinagsusuntok niya ang lobo hanggang sa tumama ito sa pader, subalit ayaw pa rin tumigil. Napatakbo na lang ang bida at nakailag na naman sa atake ng wolf. Nang maisip niyang gumamit ng inventory ay nakakuha siya dito ng isang espada na ipinangtapos sa mabangis na lobo. Naalala niya rin na naggaling ito kay Mr. Kim at dahil nanalo siya ay nag-level up at gumaling ang mga sugat. Subalit meron pang dalawang lobo kaso na stock ang espada niya sa semento ngunit sa tamang pagkakataon ay nabunot niya ito ngunit nakailag at nasalag ng isa ang espada, kaya sinipa niya ito hanggang sa mahiwa ang ulo ng wolf. Subalit natakot naman ang isa na napatakbo. Nag-level 2 na rin siya dahil sa natalong mga monster. At napansin na dumagdag ng tigi-1 point ang kanyang stat. Dahil dito ay naisip niyang magagawa niya talagang maging isang malakas na hunter. Hindi na rin siya nakakakuha ng essence stone, sa halip ay nakakakuha siya ng mga kagamitan. Nalaman din niyang pwede siyang makabili ng mga gamit kapag nag-level up pa siya. Ibinenta niya ang nalot na kuko at nakakuha ng 20 gold. Saka naisip niyang talunin na ang dungeon boss para makalabas subalit nag-aabang ang napakaraming mga lobo na matapang niyang sinugod at pinagpapatay gamit ang kanyang espada. Naisip niya rin ang kanyang inspirasyon sa kanyang ginagawa. Kaya sa pag-atake ay nahiwa niya ang napakaraming lobo dahil napakagaling niya na sa pakikipaglaban kaya nakakatanggap siya ng napakaraming level up. Hanggang sa makuha niya ang titulong Wolf Assassin. Samantala sa itaas ay nababahala ang mga tao sa isang dungeon gate. Habang si Jinwoo ay naubos na ang lahat ng mga kalaban sa special dungeon subalit malapit nang masira ang espada niya. Dahil rin sa Wolf Assassin title ay nagkaroon siya ng 40% ability boost sa mga animal type monster. Nakakuha na rin siya ng teleportation stone kaya maaari siyang lumabas kung gugustuhin. Subalit nais niyang sulitin ang special dungeon na ito upang mas lumakas pa siya kaya nagpatuloy ang bida. Tumawag ang Hunter Association kay Juhi dahil nagkaroon ng dungeon break dahil tumanggi siyang sumali sa raid kaya hindi ito natuloy. Samantala iba't ibang mga halimaw na ang natatalo ng bida dahil sa kanyang lakas. Dito ay nalaman niya ring ang may kulay white na pangalan ng monster ay mas mahina sa kanya, ang kulay orange ay kasing lakas niya at ang kulay red ay mas malakas sa kanya. Subalit nag-aalangan pa rin ng bida kung matatalo niya ang boss ng mag-isa. Kasalukuyan na siyang level 15 ngunit ang espada ay malapit ng mawasak ngunit nagtungo pa rin siya sa ibaba at hinanap ang boss. Nang bigla siyang mapatalsik nito kaya nawasak ang kanyang espada. Mabilis na sumugod ang halimaw na nakita niyang isang napakalaki at mabagsik na ahas na meron ring matibay na kaliskis kaya kakailanganin niya ng magandang sword. Sumugod ito na may pangil na napakatilim ngunit ang bida ay walang ibang matinong espada. Kaya sa muling pag-atake ng ahas ay napatakbo na lang siya, subalit hindi na niya naiwasan ang buntot nito kaya tumalsik at napunta sa tubig. Ngunit sinugod din siya doon kaya umakyat kaso muling tinamaan ang buntot ng halimaw. Saka mahuhulog din sa kanya ang isang trend ngunit nakatakas pa rin dito at kinuha ang naputol niyang espada. Nasalag niya naman ang atake nito ngunit tinamaan muli ng buntot at natrap at sa lakas nito ay tumagos siya sa pader. Saka naghanda na ang ahas na kainin si Jinwoo. Ngunit naalala niya ang pinagdaanan sa mga demonyong estatwa na mas malala pa dito. Kaya lakas loob siyang tumalon ngunit pinatalsik siya sa itaas. Sa kabila nito ay hindi pa rin siya sumuko kaya nagkulay asul ang kanyang mga mata at nagkaroon ng aura. Kaya sa muling pagsugod ng halimaw ay mas lumakas siya, saka tumalon at kumapit sa katawan nito, saka muli siyang tumalon at binitiwan ng espada upang makakapit at ginamit ang lakas upang mawasak ang armor nito. Ngunit ibinangga siya sa mga pader bato upang makabitaw. Pero nakakapit pa rin siya at mas lalong nagalit kaya lalong nagdugo ang dungeon boss dahil kahit anong mangyari ay hindi siya binitiwan ni Jinwoo. Hanggang sa mapabagsak niya ang malaking ahas dahil sa kahinaan sa leeg. Kaya nakakuha siya ng maraming level up. Dahil rin dito ay nakakuha siya ng astig na dagger na merong paralyze at HP drain effect. At nakakuha din siya ng laso na magic item. Kalaunan ay nakabalik na siya sa tunay na mundo. At pag-akyat ay inabot na pala siya ng gabi. Nang makita siya ng isang sundalo pero nang malaman na isa siyang hunter ay nagtungo sila sa isang dungeon break at nakitang napatay na ang ibang mga halimaw pero isang dungeon boss ang hindi mapatay ng mga hunter dahil sa tibay ng armor nito. Nalaman agad ni Jinwoo na karamihan kasi sa nandoon ay mga rank E hunters. At ang rank D ay isa pang tank kaya walang sapat na attacking power. Meron din healer na D rank at B rank at ang B rank ay si Juhi ngunit hindi nito magamit ang magic dahil sa trauma. Dahil dito ay inihanda niya ang espada at inihagis ito patungo sa dungeon boss kaya natanggal ang depensa nito upang tuluyang matapos ng mga hunter. Ngunit nagtaka ang D-rank hunter kung sino ang puminsala sa depensa ng halimaw dahil napahanga siya sa lakas nito. Samantala sa ospital ay pinag-uusapan ng mga chicks na nurse si Jinwoo dahil sa napakagandang katawan nito. Pagpasok ng isang nurse ay nahiya siya sa nakikitang niyang makisig na katawan ng bida. At dahil napakalakas na ni Jinwoo ay oras na rin para makalabas siya ng ospital pero bago siya umalis ay ang nurse na mismo ang kumuha ng kanyang number. Sa balita ay in-interview si Baekhyunwoo na isa lang naman sa 7 S-rank hunter ng bansa.
bansa. Tungkol sa routine nito kung gaano siya kabisi sa pagpapalakas at sa pakikipaglaban sa mga magical beast na mga dungeon. Nagmadali na si Gina dahil papasok pa siya sa school. Nang mapansin nito ang pinagbago ng katawan ng kanyang kuya, pati na rin ang pagbabago sa height nito. Running na lang ang kulang sa kanyang daily quest. Meron pa siyang 12 ability points at naisip niyang useless din ang strength kung hindi siya makakatama kaya nagdagdag rin siya ng kaunting agility at perception. Saka tumawag ang landlord upang maningil ng rent ng apartment. Dahil dito ay naghanap siya sa cellphone ng raid party upang kumita pero mahihirapan siyang sumali dahil isa siyang E-rank. Kaya naisip niyang magpa-reappraise ngunit natatakot siya sa atensyon na makukuha dahil bibihira ang ganitong pangyayari. Tinakbo niya lang patungo sa raid party upang matapos niya ang daily quest. Nang magpakilala si Huang Dongsok na raid leader ngunit pinagtawanan siya ng mga kasama nito. Hindi daw nila bibigyan ng loot si Jinwoo pero babayaran siya ng 2 million dahil si rank dungeon ang papasukin nila. At gagawin lang siyang tagabuhat ng mga bagahe ng mga ito dahil wala pala silang healer pero pinapapirma siya sa isang waiver. Dumating din ang D-rank hunter na si Yoo Jinho na isa pang recruit ngunit may maganda itong armor dahil mukhang mayaman ng pamilya. Pagdating nila sa dungeon gate ay parang napakalaki nito. Giit ng bida na walang kinalaman ng size ng gate dahil nakadepende ito sa magic power ng mga magical beast sa loob. Sama-sama silang pumasok at gumawa ng ilaw ang isang kasama dahil walang glowstone sa dungeon. Ngunit wala silang nakitang mga halimaw doon pero naging alerto pa rin ang grupo saka nagbabala ang bida ng mga insekto ang makakalaban nila. Lumabas ang mga halimaw kaya pinasabog kaagad ni Q1. Saka pinagtulungan ng mga hunter ang mga ito. Tapos ng tontang raid leader upang magtungo sa kanya ang mga magical beast. Habang ang kanilang mage ay nagkakast ng malakas na spell na tumapos sa napakaraming mga insekto doon. Subalit nababahala pa rin ang bida kung bakit wala silang healer. May isang lumapit kay Jinwoo na sinipa lang niya. Hanggang sa matapos nila ang mga ito kaya nagpasalamat si Dongsok sa matalas na instinct ng bida. Ngunit napansin nilang may ibang nilalang ang pumatay sa mga insekto. Kaya naisip ni Dongsok na kagagawa nito ng dungeon boss. Nag-alala si Jinwoo dahil mamahalin ang armor ng bag itong si Jinho kaya kinukutuban siya. Samantala sa isang guild ay biglang yumanig dahil nagsasanay pala ang guild master nilang si Yunho na napakalakas. Naisip din ni Jinwoo na masyadong malaki ang 2 million para sa tagabuhat lang ng mga bag kaya lalo siyang naghinala. Sa kanilang paglalakad ay nakita nila ang mga patay ng insekto. At nang lagyan ng liwanag ay may mga sapot doon na pinagtatanggal nila hanggang sa makakita ng napakaraming mana crystal na siguradong gagawin silang mga milyonaryo. Tinignan ni Jinho ang kontrata ng bida at ipinaglaban niya ang karapatan ni Jinwoo na makakuha rin ng parte nito sa mga mana crystal na hindi naman tinanggihan ng raid leader pero kailangan muna nilang matalo ang dungeon boss. Subalit nagdahilan ng mga ito na naiwan sa labas ang teleportation stone kaya maiwan daw muna doon ang dalawa. Kaso kinulong sila ng mga ito upang gawin silang hapunan ng giant spider kaya naalala ni Jinwoo ang sinabi ni Song na may mga hunter na pumapatay ng mga low rank hunter upang masolo nila ang mga dungeon loots. Dahil dito ay nagising na ang halimaw at nalaman ni Jinwoo na mas malakas sa kanya, subalit nais niya pa rin itong kalabanin. Paglabas ay pinaliwanag ni Dongsok na kapag namatay na ang dalawa at kumalma ang dungeon boss ay sa kanila kukunin ang mga mana crystal pati na rin ang mamahaling armor ni Jinho. Di makapaniwala si Jinho na kakalabanin ito ng bida. Subalit hindi natatakot si Jinwoo dahil wala itong kwenta kumpara sa mga demonyong estatwa kaya sumugod siya at hiniwa ito. At inatake naman siya ng mga galamay nitong napakatigas kaya wasak-wasak din ang lupa. Napagtanto ni Jinho na hindi isang E-rank ang bida kaya natakot siyang baka isa ito sa mga lunatic na may kakayahang manipulahin ang rank status. Hindi pa rin ito mapinsala ng bida dahil sa tigas ng exoskeleton kaya tumataas na rin ang fatigue niya kaya kailangan niya ng mahanap ang kahinaan nito na naisip niyang sa ulo nito, subalit binugahan siya ng asido. At para makalapit ay ginamit niya ang bago niyang dash skill kaya nakapunta sa itaas at mabilis na tinusok ang ulo subalit napakatigas rin pala kaya bigo ang atake. Subalit nagpatuloy pa rin siya sa pagpuntirya sa ulo nito habang nanonood lang si Jinho na natatakot at nag-aalala. Habang ang bida ay napakabilis kumilos at pinipilit pa rin makalapit sa ulo nito subalit tumaas na ang kanyang fatigue kaya tinamaan ng kalaban. At patuloy na siyang tatapusin ito subalit ginamit ng bida ang full recovery upang makatakas. Saka ito tuluyang nasaksak sa mata at inulit-ulit pa ito upang magpatong-patong ang debuff at tuluyan niya na itong natalo. Hindi makapaniwala si Jinho sa kanyang nakita dahil dito ay kinilala niya ng boss si Jinwoo at binigyan ng tubig na nanginginig pa. Saka nagsimulang magmina ng mana crystal para sa ating bida. Pagbalik ng mga siraulo ay nakita nilang hindi namatay sila Jinwoo. Samantala nagsasanay sila Chairman Go at Manager Jinchul kung saan ipinakita ni Chairman Go na wala pa rin siyang kopas. Saka sinabi ang palagi niyang advice na huwag pabayaan ang training nito.
Inakala ng mga siraulo na si Jinho ang tumalo sa Giant Spider dahil sa mamahaling armor nito. Kaya kung papatayin daw ni Jinho si Jinwo ay gagawin na lang nila siyang kasabwat, dahil kung hindi ay pareho daw silang papatayin. Ngunit sila Dongsok pa ang tinutukan nito ng espada kaya papatayin na sila ng mga ito. At bigla namang nagkaroon ng special quest ang bida na patayin ang mga kalaban nang atakihin sila ni Q1 ng magic nito. Samantala sa labas ay nag-uusap ang tatlong high rank hunter kung paano saglit lang na tinalo ni Chahain ang A-rank monster na hirap sila. Ngunit napag-usapan din nila ang tungkol sa isang strike team na palaging may namamatay na kasama, na siyang nangyayari ngayon kina Jinho na inakalang patay na si Jinwo. Ngunit nakatanggap pa ang bida ng quest na patayin ng mga ito, kaya bumangon siya at naglabas ng kakaibang aura. Pero nagmatapang pa ang isang siraulo kaya ulo niya ang unang pinutol ni Jinwo. Saka nakitang kapag hindi niya tinapos ang quest ay titigil sa pagtibok ang kanyang puso. Pinagtulungan naman siya ng mga hunter pero napakabilis niyang kumilos kaya nasaksak ang isa at sumunod ang isa pang tanga. Saka hiniwa ng paekis ang mga ito. Aatake pa lang ang isa ngunit nahiwa na pala siya. Kaya inatake siya ng mage pero nakatakas at saka siya tuluyang tinapos. Sa kabila nito ay hindi natakot si Dongsok dahil napapatigas niya tulad ng bakal ang kanyang balat kaya sumugod siya sa bida, ngunit binilibag lang siya nito sa sahig. Giit ni Dongsok na magbabayad na lang siya kapalit ng kanyang buhay. Subalit sinabi ni Jinwo na 3 beses siyang pinagtangkaan nitong patayin kaya naiiyak na si Boy Palco. Ngunit nagbanta pa ito na may sikat siyang kapatid kaya tuluyang pinutol ang kanyang ulo at natapos na rin ni Jinwo ang quest. Pagdating sa labas ay ni-report nilang namatay ang lahat ng mga kasama sa dungeon. Dahil sa nangyari ay nagkaroon siya ng murderous intent skill na nagtatanggal ng 50% abilities sa makakalaban. At naniwala naman ang officer sa sinabi ng dalawa. Saka nagpasalamat si Jinho sa tulong ng ating bida. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.